will be amazing pag sinalubong ng barkadang puno ng sorpresang so exciting. Samahan mo pa ng impormasyon, talento at mga kwentong very inspiring. Maging excited, updated at motivated mula Lunes hanggang Biyernes sa Morning Balitaktakan. Mayat niya! Magsasawa sa iyong tabi, sulitin na ang bawat sandali sa mga yan.
Grabe! Talagang mapapa-less stress at more success ang Biyernes sa morning! Balitaktakan! Mayat niya! Mayat nga talaga. Uri no nakalamlamin, di diba? diba? Tapos ganito yung mapapakinggan ng music, parang babalik ako sa kwarto. Para kang niyayakap. Oo. Pero ang saya nga ng ating Biyernes ngayon dahil ngayong umaga nga, hindi lang sa pag-ibig uso ang bigkisan, pero ang tanong, gaano nga ba katibay ang bigkis ng ilang kandidato sa batas? O baka naman panahon na para ito'y putulin. Yan ang ating alamin dito sa Usap Publiko. At kasama natin ngayong umaga si Attorney Elenita Julia Tabangin Kapuyan, ang Provincial Election Supervisor 3 ng COMELEC Regional Office, CAR OS. May number pa. Wala yan. May number Wala pa. yan. Student. Pero kamusta po ang morning natin, Attorney? Good morning, Miss Angel. Good morning po, Miss Vanessa. Good morning po sa lahat ng viewers ng Regional News Group Luzon. Happy rainy Wednesday. Ay, hindi. Friday po. Wow. Nasa Wednesday Feeling ako. ko, Miss Panian, ayaw pa ni Attorney weekends. Weekend. Pero Attorney, ano nga po ba itong pag-uusapan natin ngayon? Kasi syempre marami pong nagtatanong, ano na daw po ba ang ginagawa ngayon ng COMELEC since tapos na po ang midterm election 2025? Opo. Nasa post-election, activities. Hindi po ibig sabihin na natapos na ang election, wala na kaming trabaho sa COMELEC. Syempre, meron pa rin. Tulad ng updating ng election records. So, kalalabas lamang at gusto kong malaman po ng karamihan, na especially viewers natin dito sa Regional News Group Luzon, na meron tayong Minute Resolution 050715. Ang nakalagay po dyan is just recently approved by COMELEC Anbang. So, eto pong resolution na to, ina-approve yung recommendation na postponing the registration period. Yun lang naman. Kasi dati, scheduled ang ating registration period sa July 1 to 11 of 2025. Pero ngayon, because of certain reasons, ginawa nilang last week daw, pero hindi pa na-schedule, last week ng October of 2025 in preparation for the barangay and SK elections. Pero Attorney, let me ask lang sana kung ano po kayang reason bakit na-move. Kasi meron pong nagtanong from kamag-anak ko din, tinatanong din sa akin, Angel, kailan yung bakit dati July 1 to 11, ba't daw na-move? Wala na daw nung tinanong po nila sa barangay. Opo, kasi dito po sa binanggit kong minute resolution ng COMELEC, meron pong dalawang reasons. The first is, magi-integrate po kami ng yung pong technology doon po sa ating pagpaparehistro. So, ang tawag dyan ay Automated Biometrics Identification System. Ito po, mag-store po kami ng data doon po sa aming database na meron kayong unique features. 'Di ba? Kung maalala nyo, kung kayo ay nakapagrehistro, yes, 'di ba kinuha namin yung fingerprints nyo, yung inyong picture, and then signature. Ngayon, medyo madadagdagan ito, merong unique features daw na sinabi. So, posibleng yung bang handwriting nyo, o kaya yung pong iris sa mata nyo. So, it's an additional feature para po ma-secure yung yung database ng COMELEC para hindi ma-hack. Syempre, at saka, yung pong data na personal is ma-secure din natin. And then, yan po, gagamitin yan for purposes of identification pagdating ng election day. Syempre. Then, second reason, we are postponing the registration period because kailangan naming mag-update ng election records. So, aside from yung paglilinis namin ng mga namatay sa listahan, tatanggalin na yan, yung mga transfers, then meron po yung mga OFW na babalik na sila rito, then magre-register sila, o kaya nakaboto man sila rito, or hindi sila nakaboto, kaya dapat nilang mag-register ulit. Meron din pong mga yung manual crossouts na ginawa namin. So, sa listahan na certified list of voters, there were manual crossouts from yung court orders that they are convicted of crimes, o kaya hindi na sila Filipino citizens, yung mga yan. So, lilinisin namin yung ating certified voters list para in preparation na rin yan para sa barangay and SK elections. And then, syempre, busy ang COMELEC ngayon because of yung pong BARM election sa October. Kaya, medyo hati yung attention. So, para makapag-focus din kami, gagawin po namin last week ng October na lang, after BARM elections, yung pong registration natin.
Ayun. Kaya naman pala, tuloy na tuloy talaga Oo. ang election for Exact. SK and barangay officials this coming December. Pero dito po, attorney, parang naging mainit po na usapin ito pong proclamation ng isa po nating congressman dito sa Benguet po. Pero dito, talking about, although hindi naman po siya na-disqualify, pero dito po ba from COMELEC, ano po yung pinakapangunahing basihan po para ma-disqualify po ang isang candidate? O para ma-disqualify ang isang kandidato, dapat meron talagang nag-file ng disqualification case. Siyempre, di man pwedeng mag-disqualify lang tayo na walang nag-file. So, there must be a filer. So, can be a registered voter of the area or any person na natalo sa eleksyon. Pwede rin yun. Pero meron tayong mga certain grounds for disqualification. Kaya, pero dahil tapos na ang eleksyon, so, pinail na nila yung kanilang mga disqualification cases at yung iba pending, yung iba kahit na-proclaim, pending pa rin. Merong dalawang remedies tayo na just in case, natalo kayo, gusto nyong, pwede ko bang ma-dethrone na lang yung kalabang ko kahit di na ako upo? Ganyan yung mga tanong. So, there are 2 remedies na available. Pwede naman pong mag-file kayo ng co-warranto. Co-warranto is yung bang petition which is filed 10 days from date of proclamation questioning yung qualification niya. Is this person qualified? Talaga bang eligible siya as a candidate? So, it redounds to yung sinabing qualification provided for sa local government code and the constitution tulad ng are you a registered voter? Are you a natural born citizen of the Philippines? Are you a resident of the place? Tapos able to read and write. Yun lang naman ang qualification. So, doon malalaman, doon ifa-file sa tamang po yan, venue. So, pagka barangay ka, sa municipal trial court ka magpa-file. Pagka yung bang mas mataas ang posisyon mo, mayor, mga ganyan, sa regional trial court. Pagka provincial naman ang level mo, sa COMELEC. O kapag ka naman na congressman, sa House of Representatives Electoral Tribunal na yan pupunta. So, may isa pang remedy tayo. That is the election protest. Parang gusto mong malaman kung sino talaga ang nanalo. So, ang gagawin mo, magpa-file ka pa rin ng election protest 10 days from date of proclamation and then, bubuksan natin yung ballot boxes. Pagkatapos, bibilangin isa-isa yan, titignan natin kung talaga nga bang ikaw yung nanalo. Yun po. Pero magkaiba yung co-warranto because it refers to eligibility of a candidate. Yung election protest naman, it determines who really won. Yun lang naman po yung grounds doon. Pero dito po, attorney, ano po ba ang difference kapag cancellation lang ng COC and then disqualification po? Lahat po sila disqualifications. Pero pag cancellation ng COC, ito po yung under Section 78 of the Omnibus Election Code. Yan po yung when you file your COC, meron kang ginawang untruthful statements. Kasi po, dun sa last part ng COC mo may nakalagay, I am respectfully under oath, stating that I do not possess any disqualification and I possess all the qualifications of a candidate. So it relates to yung qualification mo na residente ka ba, you are a registered voter, yung buong of age ka, kasi merong ibang positions na ang 18 years old hindi pwede, like governor, mga 23 yun. Or yung iba 21. So, hindi siya pwede disqualified yan. Or hindi ka citizen of the Philippines. You do not possess natural born status of citizen of the Philippines. And also, if you have been previously convicted of a crime. Kapag ka na-cancel ang certificate of candidacy mo, parang there is no candidate at all. So, ang magre-replace niyan sa'yo is the second placer, the one who received the second highest number of votes. Kaya lang, meron tayong bagong case na dapat nyong malaman, which is Dato Ali Pax versus COMELEC. Ito po, it was released, na-decidean siya ng Supreme Court mga April of 2025. Tapos nirelease lang nila June 20, 2025. Ito, na-abandon na yung doctrine ng second placer. Na pag sinabi mong disqualified itong kandidato because na-cancel yung kanyang COC because may ginawa siyang misrepresentation doon po sa kanyang COC, ang papalit the second placer, the one who received the second highest number of votes. Hindi na daw ngayon. It will be under Section 44, Succession of the Local Government Code. So yung vice ang papalit. Yun po yung Kaya lang kung position yan na wala namang vice, tulad ng congressman, ganun, magiging vacant yan at magkakaroon tayo ng special election. So mag-a-apply na naman ngayon is
Republic Act 6645, which is yung procedure which provides for election naman ng mga the declaration of vacancy in a position of a Senate or House of Representatives member, and then the calling for a special elections. Yan naman na mag-a-apply. Pero attorney, kunwari po nakaupo na po ito, no? Pwede pa rin po bang may magreklamo sa kanya, maghain po ng disqualification cases? Opo, yan na po yung sinasabi ko sa inyo, yung dalawang, it's either election protest or quoranto. Kapag na-proclaim na siya, ang period mo is 10 days from date of proclamation. Pero kapag congressman yan, ang period mo, pursuant to House of Representatives Electoral Tribunal 2011 rules, dapat 15 days from date of proclamation. Ang ifa-file mo is a quo-warranto position questioning the qualification of this individual, kung registered voter yan, ano ba siya, citizen of the Republic of the Philippines, natural born citizen of the Philippines, yung pong are you a resident of the place, yan, yung mga yan, or convicted of a crime, or are you of age, yan ang mga grounds. Pero kapag ka-election protest, yun yung bubuksan natin yung mga ballot box, titignan talaga kung sino yung nanalo. Pero dito po ba may appeals process din po doon po sa mga na-filean siguro na mga kandidato? Meaning, kapag ayaw mo yung resulta, mag-a-appeal ka. From the decision of the House of Representatives Electoral Tribunal, pwede na po yung i-question sa Supreme Court. I see. Pero attorney, balik lang po ako dun sa dito po sa barangay NSK election. Kasi po, medyo rin po sa akin. Kunwari po sa dati niyang barangay, nagkaroon po, lugar, o sabihin na natin, nagkaroon po siya ng criminal record, tapos lumipat po siya ng isang place. Ma-detect pa rin po ba? Tapos gusto niya pong tumakbo po bilang isang barangay officials. Pwede pa rin po ba yun? Pwede yung ipa-disqualify, pero kailangan malaman natin kung ang penalty niya is more than 1 year. So, depende yan dun sa penalty na nahataw sa kanya at the time na naging final yung decision. So, kailangan yung decision mo na ang ground mo is disqualification by virtue of a conviction of an offense must be final judgment. It must be final. Kasi kung nag-a-appeal ka pa, hindi pa yan final. And nandun yung presumption of innocence under the Constitution that you are presumed innocent until proven otherwise. So ito yun meron tayong ruling sa Halosos versus Comelec 2012 na kahit yung bang walang nag-file ng disqualification case, pwede pa rin Comelec na lang ang motu proprio, meaning on our own, mag-file ng disqualification case. Kasi yung conviction niya of a crime, which is more than 1 year, ang imprisonment na in-impose, that is already constructive notice to the Comelec na i-disqualify yan. So, yan ang exception sa rule. Kasi di ba kailangan merong mag-file ng disqualification case. Pero this time, motu proprio pwede. Once it is for conviction of a crime. Pero it must be by final judgment. And ang penalty mo, pursuant to doon po sa Section 12 of the Omnibus Election Code and doon po sa Local Government Code na Section 40, it must be more than 1 year of imprisonment. Pero dito po, since ayun nga po, tuloy na tuloy naman po ang ating SKN Barangay election. Dito po ba, mayroon po bang kailangang isaalang-alang din po ba yung mga tatakbong SK official and barangay officials natin? Kung ano po yung difference niya as compared po sa mga local and then national na kandidato po natin? Sa Local Government Code, yun lagi ang basis natin pagdating sa barangay and SK elections. So para sa mga yung bang regular, barangay officials, kailangan you must be a citizen of the Philippines, syempre. Tapos number 2, you must be a resident of the place. Pagkatapos, yung pong registered voter, syempre. Pagkatapos, of age ka, and then you are able to read and write. Yan lang naman. Doon din sa sa SK naman, kailangan ang edad mo is 15 years old to 30. So pwede pa kayo, 'di ba? Kasi pa kayo, less than 30 kayo. Minor daw. Kayo, considered youth. So, if you are 15 years old to 30, you can still be under SK. Kaya nga pagka nagboto ka and you registered also as an SK, dalawa ang iyong balota. You fill up the SK balota and then mag-fill up ka rin ng balota for regular voter. Kung 18 years old ka na and above. Pero kung 15 to 17, yung SK lang ang bubotosan mo. Pero hindi ka makakatakbong SK kung beyond ka na sa edad. So dapat 18 years old to 24.
I see. Ay, ang galing. Totoo. Feeling ko tatakbo. Pwede pa ba? Pwede yan. Ano pa naman ako? Pwede 22 yan. pa naman ako. Parang ako 35. Diyan tayo. Hindi, Hindi, joke. oo. Pero hindi. Pwede naman. At saka tuloy na talaga. Not unless may ipapasa pong batas na para hindi tayo maituloy or ma-postpone po ito. Attorney, last ano naman po, ano po yung message natin dito or last information po regarding dito sa ating topic ngayong umaga? Oh, yung aking last information, pero maganda to ha, yung pong SK, di ba, binanggit na rin lang natin yung qualifications, meron siyang anti-dynasty provision, which is not found doon po sa mga regular na election natin. So, SK lamang ito, under the SK Reform Act of 2015. Ang sabi doon, hindi ka makakatakbo doon sa areang yun if you have an incumbent relative within the second degree of consanguinity or affinity na nakaupo ngayon. So, for example, ang father mo, yun, is first degree, second degree, yung lolo mo, mga ganon, o kaya may anak ka na mayor, hindi ka pwede sa area yun, sa jurisdiction na yun. So, you have to run sa ibang lugar. Or, for example, yung barangay captain is your father, doon ka sa kabila mag-SK election, mag-SK kagawad or SK chairman sa kabilang barangay. Ay, ang saya nun. Sana Hindi ka pati pwede dito sa area mo kasi ang papa mo is the incumbent barangay captain. Yan ang example. Ayan. Kaya i-check na natin I-check natin, oo. hanggat Pwede rin maaga sana pa. sa national. Oo. Chareng. Ayun po. Pero dito, attorney, meron po tayong libro. Ano po ba yung dinidiscuss or pinag-uusapan po dito sa libro na May ito? pinablish po akong book recently. So yung una po is Insider's Notes on Election Laws. Yan po, fundamentals po yan. So lahat po ng yung mga qualifications ng kandidato, ano ba yung COMELEC, anong purpose namin, yung pong disqualification din, meron din dyan, yung theory of the second placer, third termer, three termers, yung mga yan, nandyan. And OFWs, ano ba yung latest? And then, dun po sa pangalawang book, it's all about disqualification cases. Kaya nga, ang title niya is Insider's Notes on Election Laws, IMDQ. So, syempre, patuloy pa rin tayo sa pagbabasa, kaya meron pa rin akong isusunod dyan na ipapublish, baka next year siguro, before 2028 elections. Pero more on for students naman, basic election laws naman ang itatitle ko doon. Ay, ang saya naman. Thank you so much, Attorney. Attorney, baka may gusto ko naman batiin or i-shout out po ngayong umaga. Syempre, shout out ko talaga mga kasama ko sa COMELEC. Good morning! Kahit ba maulan, may trabaho pa rin tayo. So, inspired pa rin tayo every day dahil COMELEC employees are government employees and we are considered servants of the country. So, even if it's raining, we have to be in the office. Good morning! Thank you so much, Attorney. Naku, pasilip pa lamang yan ngayong umaga dahil mamaya sa pagbabalik ng morning balitaktakan, mga maiinit naman at nagbabagang mga balita ang hatid namin sa inyo. Ano nga ba ito, Miss Vanessa? Ayan, dahil nga dito nakakaranas tayo, hindi lang sa Baguio City actually nararanasan itong pag-uulan, almost everyday tayo nakakaranas ng pag-uulan. And then dito may mga nagkansela na ng klase, and then meron din po tayong, ang pinakabinabantayan ngayon ay yung supply ng kuryente. Totoo. Most especially dito sa Benguet kasi nga naman rampant ang mga landslide, yung mga natutumbang puno when it comes to sa mga situation na ganito, mga typhoon. And then syempre naman sa pagpasok din naman ng July, buwan nga naman ng kalusugan. Oo. Wow, ba ng kalusugan? Oo, buwan ng Nutrition Month. Ayan, ang mga balitang yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw, baka ma-stroke. Like, bike, jog, jump, rope. I'm stoked. Kumain ng sapat, dapat balance. Side, pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits. Sundin! Do it right now. Ang sugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas.
trained of you. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it para sa healthy Pilipinas. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Sa anumang sakuna, sa aking likuran, laging nakabantay. Patuloy pa rin binabantayan ng pagbubuhay. Sa anumang hamon, kabig ang inyong sandigan. Ang epekto ng Bagyong Karina at maghahatid ng dekalibreng impormasyon at mga balita. Nandito po tayo ngayon sa Quezon Road, Luzon, Tabloids. We've seen the beauty of this land. From sun-drenched shores to misty mountains, from quiet towns to lively festivals. We followed the flow of water. Every splash, every wave reminded us that life here moves with grace and depth. We stood in places built by generations, all strong and enduring, like metal forged by time. Tasted food cooked from the land and met people whose lives grow with every season. Sa bawat paglalakbay, may kwentong naiiwan. Each one revealing a different side of Pangasinan's charm. Pangasinan, it's a home. July 4, 2025. Narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Malalakas na pagulan ang nararamdaman ngayon sa Cagayan at Isabela sa patuloy na pagkilos ng binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ilang mga eskwelahan at bahay pinasok ng baha. Magbabalita Charles Nicolimo. Bagamat hindi pa nagiging ganap na bagyo, malalakas na pag-ulan na ang naging epekto ng low pressure area sa probinsya ng Cagayan. Ang mga silid-aralan sa Afusing National High School sa bayan ng Alcala pinasok ng baha matapos ang malakas na buhos ng ulan kahapon, July 2. Pinasok naman ng tubig ulan ngayong araw, July 3, ang mga silid-aralang ito sa Kaniwalan Elementary School sa isla ng Calayan, Cagayan.
Maghapon ding naramdaman ang maulang panahon sa isla. Pinasok din ng tubig ulan ang mga silid-aralan ng Padaya Elementary School sa bayan ng Bugay. Nagtulungan naman ang mga estudyante ng isang paaralan sa bayan ng Bagao sa pagtatanggal ng naipong tubig sa loob ng kanilang classroom. Pinasayaw naman ng malakas na hangin ang mga puno sa bayan ng Solana na sinabayan pa ng malakas na ulan. Naramdaman din ang mga pag-ulan sa bayan ng Lasam. Ayon sa Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, wala pa naman silang namomonitor na pinsala ng low pressure area at habagat sa probinsya, pero bilang paganda, isinailalim na ang Cagayan sa blue alert status. Yung mga rescue groups natin, they are now on standby. In any case, after nitong pidra natin sa province, if we elevate the alert level into red, deployed na sila. And then preparations ng mga assets po natin, land and floating po. Binabantayan din ang level ng tubig sa Cagayan River. Unless nagbagsak din ng malakas na pag-uulan, the rest of the region, like Quirino, Vizcaya, Isabela, malakas yung ulan doon. Definitely yung mga tubig doon, diretso din dito sa amin. That would be the only cause na mag-swell yung Cagayan River po natin. Ngayong araw sinuspende ang pasok ng mga estudyante sa bayan ng Apari, Camalaniugan, Santa Teresita, Gonzaga at Santo Niño. Inaasahang magpapatuloy pa ang maulang panahon habang papalayo ang low pressure area sa bansa. Charles Nicolimon, RNG News. 206 na mga sityo sa Benguet ang nais pang mapailawan ng Benguet Electric Cooperative. Paggamit ng underground cable system ng kooperatiba, pinag-aaralan na. Magbabalita Vanessa Bugto. Sa lawak at layo ng mga lugar sa probinsya ng Benguet, mayroon pa ring mga sityo ang hindi naaabot ng serbisyo ng Benguet Electric Cooperative o BENECO. Sa datos ng kooperatiba noong 2024, nasa 500 pa ang hindi pa konektado sa linya ng BENECO. Kaya naman ngayong taon, plano ng kooperatiba na bawasan ang bilang na ito. Target nila mapailawan ang 206 na mga sityo sa lalawigan. Bahagi ito ng kanilang intensyong sityo electrification program. Sinabi mismo ng pamunuan ng National Electrification Administration na yung programa kasi ng ating gobyerno is tapusin yung electrification program by 2028. And this year, inuna yung Mindanao na nag-release ng pondo for the first 6 months. So we are expecting that yung second semester of this year, yung pag-release ng funding will be done in Luzon as committed by the National Electrification Administration. Para naman yung mga nasa remote na wala pang ilaw, di may ilawan din. Kasi kawawa naman yung mga bata na nag-i-school. Eh, syempre kailangan nila yung ilaw, tsaka yung internet. Katuwang dito ng BENECO ang iba pang ahensya para maisakatuparan ito. Kasabay nito ay pinagmalaki rin ng kooperatiba ang 25-year franchise renewal nito para sa power distribution sa Benguet. Isang hakbang na umano'y magpapatibay ng serbisyo at magbubukas ng mas maraming proyektong infrastruktura. And because of this, he will have more time to implement and work on his development projects. So, yun yung nakikita ko. Unless, as compared to the last 3 years, na we have been working, networking with a lot of people, government, to ensure that we will get the franchise. Bilang paghahanda naman sa panahon ng tag-ulan, mas pinaigting din ng kooperatiba ang kanilang disaster preparedness. Katunayan, naka-standby na ang mga linemen at quick response team sakaling magkaroon ng power outage bunsod ng landslide, pagbaha o malakas na hangin. Pero isa sa mga matagal ng plano ng kooperatiba ay ang underground power lines, lalo na sa mga urban areas gaya ng Baguio City. Bukod sa aesthetic value, mas makakatipid dito ang kooperatiba dahil hindi na nila problema ang pagtatayo ng mga poste at may iwasan din ng mga unscheduled power interruption na dulot ng landslide, pagtumba ng mga puno at iba pa. We are including it in our medium term, yung 5-year development plan. Kasi yearly naman kami nagpaplano and then eventually it will be translated into a long-term development plan. But immediately, hopefully, we can do some underground within the next 5 years.
Sa mga susunod na buwan, inaasahang mas mararamdaman pa ng mga member, owner at consumers o MCOs ang mas maganda pang serbisyo ng kooperatiba. Vanessa Bugtong, RNG News. Sa ika-51st pagdiriwang ng Nutrition Month ngayong Hulyo, inihayag ng National Nutrition Council na bumaba pa ang bilang ng mga malnourished na mga bata. Sa kabila nito, malaking hamon naman dito ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Narito ang report. Sa pag-uumpisa ng pasukan ngayong taon, isa sa laging inaalala ni Nanay Harriet ay ang kalusugan at nutrisyon ng kanyang grade 3 na anak. Para makasiguro, pinababaunan niya ito ng masusustansyang pagkain. Merienda, ma'am, prutas, kas biskwit, kas jay, pag-alternate ako ngayon. No? Tap na healthy na no ko. Apat lang ang marigatan nga naganak nga nagsakit da kas jay. Isa lamang si Nanay Harriet sa mga magulang na prioridad ang malusog na pangangatawan ng kanilang mga anak. Kaya naman sa ika-51st pagdiriwang ng Nutrition Month ngayong Hulyo, isa sa isinusulong ng National Nutrition Council ay ang sapat na pagkain at nutrisyon para sa lahat. We are the National Nutrition Council here in the region, and we are the ones responsible in the celebration of Nutrition Month. We actually conducted this as a formal launch ng Nutrition Month sa month-long celebration natin for this year. And our theme is food and nutrition security, maging priority, sapat na pagkain, karapatan natin. We focus on the problem, on the food insecurity, and at the same time on malnutrition. So gusto sana namin that with this celebration, we get collaboration of various stakeholders to implement further activities that would strengthen yung programs and activities to address food insecurity and at the same time malnutrition across all ages in the region. Ayon sa datos ng National Nutrition Council Cordillera, bumaba ang kaso ng malnutrisyon sa rehiyon noong nakaraang taon. Mula sa undernutrition na 9.72%, bumaba ito sa 5.91%. Bumaba rin ang kaso ng obesity sa rehiyon dahil mula sa 2.50%, naging 2.47 na lamang ito noong nakaraang taon. For the malnutrition here in the region, based on the Operation Timbang Plus, what we focus on kasi is on the stunting among under 5 children. We are happy to note na nagdi-decrease ang ating malnutrition in terms of the stunting, and we are at 6% last year. In terms of wasting, compared to other regions, tayo naman ang pinaka mababa. Ayon sa ahensya, isa sa dahilan kung bakit napababa nila ang kaso ng malnutrisyon ay ang pagtutulungan mula din sa iba't ibang ahensya kagaya ng DOH, DILG at DA. They determine kung ano yung causes of the stunting in their area. Like let's say for example, food insecurity nga, livelihood. So they conduct programs to address those problems, which is also at the same time nakakatulong to reduce stunting. We at the Department of Health, CHD, Cordillera Administrative Region, fully support this initiative. We recognize that nutrition is a matter of food as well as health, equity, and development. Undernutrition, micronutrient deficiencies, and rising cases of non-communicable diseases are complex issues that demand coordinated responses, and the Department of Health stands ready to be part of the solution. Together, we are committed to building a better future for all Filipinos, starting with ensuring food and nutrition security for every household, ensuring that every Cordillera has access to sufficient, safe, and nutritious food to lead a healthy and productive life. Pero malaking hamon ngayon sa ilang pamilya kung paano pa nga ba magkakaroon ng sapat na nutrisyon kung patuloy namang tumataas ang presyo ng mga bilihin. That is really one of the concerns right now kasi increasing yung inflation natin. We are really working naman with the Department of Agriculture. Marami din silang mga programs to ensure that maayos yung production natin ng food and at the same time yung access natin.
Bagamat hindi maiiwasan kung minsan ang mga fast foods, payo naman dito ng NNC na limithan lamang ang pagkain ng ganitong mga pagkain para maiwasan ang obesity at kakulangan ng nutrisyon. Maliban sa Zumba, mayroon ding mga binuksang Nutribooth kung saan alok dito ang mga ani at produkto ng mga magsasaka mula sa Cordillera. Tema ng pagdiriwang ngayon taon ay sa PPAN, sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. Angel Arquero, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, paganda ka ng Big One. Kamay, sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Suga na unahin at mamanahin ng mamamayan ay Healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa Healthy Habits ko na ko. Para sa Healthy Pilipinas. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. We've seen the beauty of this land. From sun-drenched shores to misty mountains, from quiet towns to lively festivals. We followed the flow of water. Every splash, every wave reminded us that life here moves with grace and depth. We stood in places built by generations, all strong and enduring, like metal forged by time. Tasted food cooked from the land, and met people whose lives grow with every season. Sa bawat paglalakbay, may kwentong naiiwan. Each one revealing a different side of Pangasinan's charm. Pangasinan, it's a home. Sa anumang sakuna, sa aking likuran, laging nakabantay. Patuloy pa rin binabantayan ang pagbubuhay. Sa anumang hamon, kami ang inyong sandigan. Ang epekto ng bagyong Karina at maghahatid ng dekalibreng impormasyon at mga balita. Nandito po tayo ngayon sa Quezon Road, Luzon Headlines.
Nagbabalik ang morning balitaktakan. At sa likod ng bawat may mga kwentong natatabunan, kaya ngayon, saglit tayong huminto, hayaan nating ihip ng alaala ang magbalik tanaw sa core memory. Ganun ba yun? Oo. Pero babalikan natin yan. Dahil ngayong umaga nga, aalamin natin, pwede ba nating i-ano natin yung pangalawa? Pwede ba po yun? Next. Sa next na po, okay lang po ba yun? Oo, okay yun. Pwede. Pero kanina kasi, Miss Vanessa, hindi na tayo nagkatanungan kung kamusta ang araw natin. Kasi 'di ba, andyan na agad si attorney. Excited na ang mga ka-MB natin kasi nga malapit na naman ang barangay at SK election. Kamusta ang morning ni Miss Vanessa? Eto, nararatal pa din. Bakit naman? Ikaw ba naman kasi ang syempre sa sobrang lamig kasi ng panahon, mahirap talagang gumising. Ikaw ba, Miss Angel? Ay, ako maayos lang din. Pero ngayon nga, aalamin natin kung ano nga ba tong babalik tanawin natin dito yan sa Core Memory. At ang ating Core Memory ngayong Friday ay ang plastic balloons. Ay, totoo yan. Ay, apaka-OA ko doon. Apaka-OA ko doon. Alam niyo po kasi si Miss Angel, mga ka-MB, no? Mahilig siyang mag-heal ng kanyang inner child. Oo, sorry guys, kasi ang dami kong mga noon na hindi ko na i-experience ngayon. Siyempre, matanda na tayo, dito na tayo sa adulthood. Pero ang saya nung balikan natin yung mga ganitong alaala kung saan, eto nga, yung pag meron tayong laruan na plastic balloon. Ikaw, Miss Vanessa, ano yung pinaka-memorable experience mo sa plastic balloon? Wala, hindi kami naglalaro ng ganyan. Ay, ganun ba? Bakit? Hindi, joke lang. Yan ba yung yung parang nakalagay sa maliit na ganun? Yeah, tapos parang siyang toothpaste. Yeah. Oo, tapos may straw. Tapos kailangan mong sa amin kasi ang ginagawa namin dyan, kailangan malaki. Tapos di ba igaganon sa bunganga mo? Kailangan may laway. Oo. Ay, ang sayo nun. Tapos di ba kailangan putukin mo siya ng paunti-unti. Ang ginawa namin, buo. Tapos naman yan sa inyo. Grabe naman yung... Masaya ang yun. childhood. Ikaw ba, Miss Angel? Ganon. Kasi parang ang sa amin kasi dapat 5. Kasi 'di ba parang toothpaste 'yon. So kailangan sisimutin mo 'yun hanggang kadulo-duluan nun sisimutin mo tapos ilalagay mo siya sa dulo ng parang straw niya. Oo. Tapos after nun, palakihan po kami nung pag-blow. Tapos dapat kung malaki na, di ba dapat yon kapag puputukin, hindi siya parang ahayaan na puputukin. Mas lalo pa natin na-expand yung balloon. Ay, ang sarap po ng lasa niyan. Hindi, lasang chemical, pero iba yung iba pero talaga yung nakakatuwa. Iba yung happiness. Oo. Kumbaga, ito yung parang every after school, no, na kapag okay lang na maglakad pa uwi as long as may laruan ka. Totoo. Mayroon pa bang nagbibinta ng ganyan? Wala nang nagbibinta ng Wala nang nagbibinta man ng ganito, pero sana may magbinta pa kasi wala na ako nakikitang ganito talaga. Ang mga nakikita ko na ngayon, yung mga mas delikado pang mga laruan, kagaya ng mga, ang tawag dito, mga peking baril, kung ano-ano ang peke dyan na pwedeng makasakit sa Ito naman, well, hindi naman siya typically na makakain natin, but rather, imo-mold lang naman natin siya. Well, siguro may bad effect, oo, pero hindi na siguro nasa atin lang din naman 'yan, and I feel like dapat yung mga bata ngayon i-try din yung mga laruan natin before. Truly, kaya naman mula sa ihip ng alaala patungo sa yaman at regalo ng kalikasan, ngayon naman ay mabibighani tayo sa mga lihim sa likod ng gemstones. Dito lang yan sa Pak na Fact. Hello mga ka-MB! Today, pag-uusapan natin ang mundo ng mga bato. Yes, bato! Pero hindi basta ordinaryong bato. We're talking about precious gemstones that are worth millions, as in pangmayaman levels. In the Philippines, alam nating maraming naniniwala sa healing and lucky powers ng mga crystals. First, let's highlight some stones found sa Pinas mismo. Yes, may mga gemstones tayo dito. Gemstones are also called precious or semi-precious stones. They are naturally formed minerals or organic materials na ginagamit sa jewelry, carvings, or even for healing. Karaniwan, sobrang ganda ng kulay at kumikislap sila because of how they are cut and polished. Here are some examples of gemstones. First one is jade,
found in Mindoro and Palawan. Symbolism: purity, luck, protection from bad energy. Second, agate, found in Bohol, Samar, and Quezon. Symbolism: stability, strength, and grounding. Third one is quartz, found in Zambales and Nueva Vizcaya. Symbolism: healing, clarity, positive energy. Amethyst, small finds in Mindanao. Symbolism: peace, spiritual protection, and stress relief. Next one is amber, found in small deposits in Leyte. Symbolism: good luck, vitality, and courage. Pero alam mo ba, may mga bato rin na sobrang rare at mahal all over the world. Kaya tara, let's explore the top 10 most expensive stones in the world. On number 10, we have here alexandrite. Sobrang cool kasi nag-iiba ng kulay sa daylight. Tapos reddish sa incandescent light. 1 carat can cost up to $15,000. Parang magic stone siya, te. At number 9, we have painite. Tinawag na pinaka-rare na gemstone sa Earth dati. Originally from Myanmar, sobrang bihira kaya price per carat umaabot ng $60,000. Grabe, pang mayaman lang yan. Number 8, we have taphite. Parang violet spinel, pero mas mahal at mas rare. 1 carat can go up to $35,000. Number 7, we have here grandite diorite. Blue-green na sobrang ganda at super limited ang supply. Price per carat, $20,000. Legit collector's gem. At number 6, we have red diamond. Pinaka-rare among colored diamonds. Kahit super liit niya, abot na ng $1 million or more per carat. Number 4, we have muscovite. Discovered in Australia. Super limited ang supply, hard to cut, kaya nagka-cash out to $35,000 per carat. Number 2, we have jadeite. Lalo na sa imperial jade, prized in Asia for centuries, symbol of luck and royalty, na minsan umaabot ng millions of dollars per stone. And number 1, we have pink star diamond. Pink star diamond, the ultimate flex. It was auctioned over $71 million. Natural pink, flawless, sobrang one of a kind. So ayan mga kababayan, yan ang top 10 most expensive stones in the world. Tandaan, hindi lang ito basta mga bato. Bawat isa ay may history, culture, and story behind it. And for us Filipinos, kahit hindi ganito kamahal ang mga crystals na meron tayo, mahalaga pa rin ang positivity, hope, at healing na binibigay nila. Thank you for watching mga ka-gems. Ganun pala. May mga mahal palang bato. Yung bato lang sa bahay. Iba kasi Hindi, yung bato kasi namin sa bahay, well, nag-iipon naman kami, pero graba pala yung bato doon. Kala alam mo ko kasi may yun, halaga. pang build ng ano yun, pang pundasyon. Oo. Pero ikaw ba, Miss Vanessa, di ba may mga birdstone tayo? I guess meron tayong ganun. Sa akin kasi, yung jade ata yung stone ko. Ikaw ba, Miss Vanessa, meron na? Ako graphite. Graphite? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Yun lang, pa? hindi ko alam sa buhay ko. Sa dinami-dami ng mga detalyeng alam ko sa buhay ko. Yun lang po ang hindi ko alam sa buhay ko. Hindi mo alam? Totoo, hindi ko nga alam yung sojak side. Totoo. At kung kanina nga, nabitin tayo at hindi natin nakausap itong performer natin na si Christian Paulo Tagyam. Tama po ba? Yes po. Tama po. Hello, hello po. Good morning po. Good morning mga ka-MB. Good morning, Miss Angel. Good morning, Miss Vanessa. Diba? Akala ko hindi mo kami kilala eh. Oo, pero ganito talaga. Yes. Ganyan pala talaga ang boses mo. Akala ko, ngayon ang, second na balik second mo na. time. Yes. And it's really nice to be here. Okay. Ulit, yeah. Grabe. Kamusta naman po ang buhay ni Mr. Christian? Ayun, okay lang naman po ako. I am currently residing sa Mandaluyong and doon po ako banda na work. Okay. Ayun po. Pero originally from Manila ka? Hindi po, yung province ko po ay sa Pangasinan, sa Villasis, Pangasinan. So paano ka napadpad sa parang doon na ba yung talagang yung career mo? Passion ko po kasi is music and na gano'n lang po ako. Baka sakali lang po ako, kaya po ako lumuwas ng Maynila for more opportunities po sa aking music career. I guess. Pero kanina, Miss Vanessa, habang nagkwekwentuhan kami, nabanggit niyang graduate ka ng medtech. Yes po. Opo. Yes. Pero paano ka
nailihis ng industriya from medtech, medical world ngayon nasa music industry ka na? Well, from the get-go kasi, music po talaga yung gusto kong pursue. And like, alam ko naman po sa ganitong klaseng industry, wala naman pong kasiguraduhan. So, I felt the need na magkaroon po ng degree, and yun po yung napili kong degree, which is medtech. Ayun. Napaka ng buhay mo, sir, no? Paano mo binabalanse yung mga ganyang events? Well, actually ngayon lang talaga ako nagkaroon ng time na focus sa aking music, kasi like sobrang demanding talaga nung ko po college day. So ngayon po talaga ako na kakapag-pursue sa music aside po sa aking day job. So talaga nag-full-time singer ka na? Full-time singer, hindi pa. Hindi pa. Pero hopefully someday. Ngayon po, meron po akong day job. I am currently working po sa Philippine Red Cross, sa national headquarters po sa bandang EDSA Mandaluyong. Oh, I see. And kanina din, napag-alaman ko, na songwriter ka rin, di ba? Yes po. Ilan na, singer-songwriter, yes. Ilan na ang mga kantang naiproduce at naisulat mo? Naiproduce 5. Actually, kaka-release lang yung first song ko. Kanina? Ay, sorry, yung first song na kinanta ko kanina noong The Big Kiss. Opening. Yes, yung Big Kiss. Actually, kahapon lang siya na release, and yun, yeah. Ay, ang saya! Galing naman. Diba, kaka-release, tapos napakinggan agad dito sa Morning Balitaktakan. For free na yan. Oh. Ayan, pero dito po, sir, saan po ba kayo pwedeng hanapin? Just in case po na gusto ka din po nilang i-invite for like example occasions, weddings, mga ganun, birthdays. Well, of course, you can reach me out sa aking mga social media handles. Sa Facebook, it's Christian Tagyam Music. Sa IG, it's Paulo Tagyam. Sa YouTube, it's Paulo Tagyam also. And sa Spotify, well, also, Christian Tagyam. Yung spelling po ng Tagyam is T-A-G-U-I-A-M. Para siyang tagig. Yeah. Something like that. Yes. Pero ayun, baka may gusto ka naman batiin or shout out. Well, of course, unang-una sa lahat, shoutout po sa ko po, parents ko, kay mama at kay papa at sa aking sister, and sa mga workmates ko po dyan sa Philippine Red Cross. Hello po, shoutout po sa inyo. And sa lahat ng mga sumusuporta po sa aking music career. Yeah. Thank you so much. Thank you so much, Christian Paulo Tagyam. At maya-maya lang, konti na lang, mapapakinggan na naman natin yung kanyang originally song na Just Stay. Tama po ba? Yes, ayan. At gusto ko rin po sanang batiin din si Tita Maricel Lara. Good morning po sa inyo. And congratulations po sa lahat ng gumraduate kahapon nung isang araw. And of course, ngayong araw, meron din atang magagraduate. Congratulations sa inyong lahat, especially sa aking best friend kay Andrea Lara, sa aming future architect. Congratulations! Ayun, ikaw, Miss Vanessa. Ayan, congratulations! At gusto din po naming pasalamatan ng Pongtao Dashcam Supplier located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. And of course, ang ating Homebound Furniture Plus, Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor, office, and customized furniture. PhilJEPS accredited, free ocular inspection, free assembly, at may minimal delivery charge. And of course, Homebound Furniture Plus are on a mission to make Baguio City even more beautiful. Located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. At hindi rin po namin makakalimutan ang pasalamatan ng Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. At nakasama nyo ngayong Friday ang nag-iisang chubby cutie ng R&G, Miss Angel Arquero. Ayan, at abangan din po natin mamaya ang mga iba pang programang hatid po sa atin ng R&G Luzon. Mamayang alas 12:30, makakasama po natin si Mr. Charles Nicolamon sa kanyang programang Hotspot, at pagsapit naman po ng alas 5:45 ang ating mga bago at nagbabagang mga balitang hatid naman sa atin ni Miss Randy Guzman sa Luzon Headlines. And of course, ang ating bagong episode sa Ganda Mo, Pangasinan. Muli nakasama niyo po ngayong umaga, Vanessa Bugtong. Abangan na naman ang masaya at exciting na episode dito lang yan sa Morning Balitaktakan. Once again, Christian Paulo Tagyam singing Just Stay.
quite some time now, cherishing the moments that we're having somehow. I'm thinking, what if we'll stay this way, you and me forever in the same room as we are right now. Oh, please, just one more night with you. Oh, just don't let me go. Could I just stay? Could you just don't let me go? Could you just say that you miss me all along? Could I just stay? Could you just don't let me go? Could we just go right where we belong? And now the time is getting precious. The ticking of the clock becomes louder. The kisses are getting meaningful than ever. Hugs are getting tighter. We don't wanna let go of each other now. Oh, please, just one more night with you. Oh, just don't let me go. Could I just stay? Could you just don't let me go? Could you just say that you miss me all along? Could I just stay? Could you just don't let me go? Could you just say that you miss me all along? Could I just stay? Could you just don't